Ipinakilala ko po sa inyo si Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Ikinagagalak ko makilala ang kura ng aming bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpaumanhin niyo po ang aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali, binata. Ngunit hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay nga ba kayong anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagbabalik, Ginoo. Sana'y higit kayong maging mapalad sa inyong ama. Nakilala at nakausap ko ang inyong ama. Marangal at napakabuti niyang tao. Napakaraming nangangailangan ang kanyang natulungan. Masin papuri sa aking ama. Dahil sa inyong mga sinabi na wala ang aking pag-iilangan at alahanin tungkol sa mga bagay na nangyari sa kanya. Ang bango ng pagkain. Don Santiago, saluhan ninyo kami. Huwag niyo kong alalahanin. Ang pagsasalam ito'y pasasalamat sa beten sa inyong pagdalo. Salamat sa pagkain. Ilang taon ka na nawala sa Pilipinas, Ginoong Ibarra? Halos 7 taon. Ngayon ay marahil nalimutan niyo na ang Pilipinas. Hindi po. Ako ay marahil na malilimutan ng aking bayan, samantalang lagi ko namang alaala ang aking lupang sinangan. Iyan lamang bang natututunan mo? Nagsasayang ka lamang ng kwarta sa iyong paglalakbay. Kahit batang paslit ay alamang sinasabi mo. Isang pag-aksaya ng oras at salapi ang pamamalagi mo sa ibang bansa. Ipagpaumanhin ninyong lahat na inaakala ni Padre Damason ako'y musmus pa lamang kagaya ng dati noong sila ay nagsalo sa aming hapag. Tila isang panaginip ang paninirahan ko sa Europa. Walang pinagbago rito. Sana'y hindi mo sapitin ang nangyari sa iyong ama. Mag-iingat ka at sana'y maging aral sa iyo ang kanyang sinapit. Sa palagay ko ay naging malapit kayo ng aking ama. Maaari ko ba niyo ikwento sa akin kung ano nangyari sa kanya? Batid ng lahat ang pagkamatay ng iyong ama sa loob ng bilangguan. Namatay ang aking ama sa bilangguan? Kilala niyo po ba ang aking ama? Nasisiguro ko sa iyo na kilala ko ang iyong ama. Nakakapagtakang hindi mo pala alam ang kanyang sinapit. Masasabi niyo po ba sa akin kung bakit siya nabilanggo? Kukwento ko sa iyo ang nangyari sa inyong ama. Subalit ako'y sabayan ninyo sa paglalakad patungo sa kwartel. Sinasabi niyo bang nabilanggo ang aking ama dahil pinagbintangan siyang pumatay at pinaratangan na isang erehe at filibustero? Ginawa ko ang lahat upang matulungan ang iyong ama. Subalit nang dumating ang panahon ng katarungan, siya ay nagkasakit sa loob ng kulungan at namatay. Malalaman mo pa ang iba pang nangyari mula kay Kapitan Tiago.
Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang nagiging makakalimutin ka na dahil sa mga magagandang dilag na iyong nakikilala sa iyong paglalakbay? Paano kita malilimutan ngayong ang tinig mo'y maririnig ko, maging sa gubat ng Alemanya? Inusal-usal ko ang iyong pangalan kahit saan dako man ako mapadpad. Walang lugar na hindi kita kapiling. Ilang parusa na ang tinanggap ko mula sa aking profesor na nagsasabing, kalimutan na kita, pero hindi ko pa rin magawa. Mas okay. Salukod ba niyo? Geraldine. Ka na! Huwag ka to. Lukot eh. Hindi ko po masyadong nadalo ang libing ng inyong ama dahil sa aking pagkasakit. Ang sabi po ni Kapitan Tiago ay pinapagawa siya ng NITS. Natamnan ko na rin ng bulaklaking halaman ang libing ng inyong ama at krus na ako mismo ang nagawa. Naroon po sa dakong iyon. Saan ang krus dito? Isang krus na may inukit at tibugo at taling yanto at may mga tanim na bulak lang halaman ang puntod. Opo. Mga adelfa, sampaga at pensamiento ang mga bulalaking halaman iyon. Ang krus po ay sinunog ko na. Sinunog? Utos po ng kurang malaki ang kurang na mamalo si Padre Garote. Nasaan na po ang puntod ng aking ama, bagamat wala na ito. Krus ay nasisiguro kung natatanan niyo pa kung saan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Wala pang isang taon ang nilibing dyan. Bakit ninyo huhukayin? Isang babae na po ang inilibing dyan. Halos 1 linggo lamang ang nakalipas. Ipinahukay sa akin ng kurang lalaki ang bangkay na hinahanap nyo para ilipat ang libingan ng mga insekto. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Hindi ko naman po inilibing ang iyong ama sa libingan ng mga insek. Naniwala po akong nais makabuting rin ang lamang ng bangkay kaysa mapalibing ang libingan sa mga insek. Ginoo. Ginoo. Ano ang ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Saan nagkakabalik yun? Wala akong ginawa sa bangkay ng ama. Sabi ka ng totoo. Baka si Padre Damaso ang tinutukoy yung may ginawang masama sa iyong ama. Ginoo. Tila nasugatan kayo. Nahulog ba kayo? Hindi, naligaw ako at nakapasok ako kung saan saan. Opo po kayo. Nilapastanganan at binugbog pala si Padre Damaso sa kalye. Hanggang ngayon ay nakaratay pa rin si Padre Damaso. Nakilala na ba ninyo ang taong gumawa niyan? Sino ba ang taong iyon? Hindi ba't ang salarin ay tao ring nagtapon sa inyo sa labak, Alperes? Na 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 na. Na 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 na. Kumain ka.
Habulin nyo! Sa pangalawang aklat, Kabanata 9, Salaysay 20. At iginawad mo sa kanila ang mabuting kalooban upang palaganapin ang pangarap. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig at sa halip ay binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Mag-ingat ka, kaibigan, sa iyong pinapatayong paralan. Huwag kang lalapit sa itinatayong paralan. Pangugos at kung maaari, huwag kang lalayo sa kurang. Buenas noches, señor Laman. Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang taong nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Ilagay ang mga kupita at ang mga tsampan. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng mga arkitekto. Patunay lang ng kamangmangan. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Ako pa nga ang gumawa ng simbahang iyan. Subalit kailangan ng eksperto ang pagpapatayong gusali ng paralan ni Ginoong Ibarra. Eksperto? Napakasimple lang ng pagpapatayo ng paralan. Nakapagpagawa nga ng pagamutan ng isang hamak naming Fransiskano. Yan ang totoo at dapat tularan. Hindi tulad ng mga Indio na nakapunta lang ng Europa ay nagmamaang-maangan na. Parang si Ibarra ang pinasasaringan ng kura. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na ang ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at walang... Ako naman ang pakinggan ninyo. Kababait ng tao ng aking ama, ngunit hamak lamang ang binigay na paring ito. Hindi ba't karapat dapat lamang siyang mamatay? Kasi tumuwag! Ginoong Crisostomo, mayroon po kayong panauhing mamubukid sa labas. Papasukin mo. Masusunod po. Ipagpamanhin niyo po't na maabala ko kayo. Pupunta po ako sa lalawigan ng Batangas. At isa pa po, nilalagnat si Maria Clara. Maraming salamat, kaibigan. Aalis na po ako, Don Crisostomo. Ako ang dahilan kaya siya nagkasakit.
Mag-ingat po kayo, Ginoo. Ginoong Ibarra, ako po pala si Lucas, ang kapatid ng namatay kahapon. Kikiramay po ako. Magkano po ang bayad ng patay? Bayad? Sabihin niyo na lang po kung magkano. Hindi ka nakakaintindi. May pupuntahan pa kung may sakit. May oras kayo sa may sakit, pero sa patay wala. Apo kang talaga ng lalaking pumatay ng aking ama. Ngunit kung mahusay kang magbayad, magiging mahusay tayong magkaibigan. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kapanghasang kayo'y gambalain. Hindi na kailangan. Nakasalubong ko ng alperes at sumama sa akin. Hindi ako mahusay magsalita upang mapapaniwala kayo. Ang aking pagkatao ay kahihina-hina. Gayon din ang aking sinasabi. Naniniwala akong tapat. Ang pag-ibig niyo sa bayan, kayo ang amay naging sayumpalad at magkalibang. Masakit sa akin ang iyong pahayag, Ginoong Elias. Ako'y nag-aral sa ibang bansa, subalit ako'y umiibig ng tapat sa ating bayan. Sinabi ng aking ama na tungkulin ng bawat tao ang mahal sa bayan sapagkat utang niya sa kanyang bayan, pinakamahal ang kaligayahan. Kung ganoon ay utang ko sa ating bayan ang aking kasawian. Batid ko ang iyong pagtiis, Ginoo. Iyan ang dahilan kung bakit madilim ang nakikita mo sa hinaharap at iba pang iyong pananaw sa buhay. Iyan din ang dahilan ng iyong pakikinig sa mga dumaraing. Siguro'y mas maunawaan ko kung nabapatid ko ang kahit isang bahagi ng iyong nakaraan o pinagdaanan. Makakatulong marahil para magbago ang aking pananaw o paniniwala sapagkat hindi ako naniniwala sa likhang isip at ako'y higit na nananalig sa tunay na pangyayari. Ano pong bagay ninyo? Nasa si Crisostomo? Nandoon po sa kanyang laboratorio. Don Crisostomo! Don Crisostomo! May malagang pakay po ako sa iyo. Ano? Magkakaroon daw po ng isang malaking pag-aalsa at isisigaw niyong pangalan. Kayo raw po ang nagbayad sa kanila. Diyos ko! Huwag na kayong mag-alinlangan pa. Kailangan niyo nang umalis. Saan ako pupunta? Kahit sa anong lugar, basta ligtas kayo. Ano ang gagawin ko? Sunugin ang mga kasulatan. Tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari. Tulungan ninyo ako! Kilala niyo po ba si Don Pedro Ibaramendia? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasiwian ng aming angkan. Ha? Tingnan mo kung mabuti. Tingnan mo itong mukha kung punong-puno ng pagtitiis. Samantalay kayo nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay, nabubuhay!
Hinuhuli namin kayo sa ngalan ng hari! Bakit? Sa kwartel na lang kayo magtatanong. Kung nangako kayong hindi kayo tatakas, hindi ka namin igagapos. Ito ay tugon ng Alperes. Crisostomo? Ako nga. Si Elias ang nagtakas sa akin sa piling ng mga kapwa ko, ibinalanggo. Bangkay ng aking inay, nangako akong paliligayahin kita, anuman ang aking maging kapalaran, palalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina, subalit sasabihin ko sa iyo. Ang kinakilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag nila ang lihim na iyon. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng aking kinikilalang ama. Kailangan mo ng katibayan. May iniwang liham ang aking ina, hinangad niya akong mawala sa kanyang sinapupunan. Pinagpalit ko ang iyong liham sa liham ng aking ina. Pinagtaksilan kita. Patuloy kong itatago ang aking pagkatao para hindi mabinyag ang aking liham. Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na pinaliwanaan mo na ako. Ikakasal ka na? Oo, dahil ito ang gusto na kinikilala kong ama. Gagawin ko ito bilang ganti. Pero hindi ko makakalimutan ang aking sumpah. Ano ang hindi nangyari? Madilim ang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang akong umibig at hindi na ito maangkin inuman. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal ay nalaman nila ito. Paalam, mahal kong Crisostomo.